Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, lalo na sa mga OFWs dyan sa abroad na naghihintay ng balita mula sa bayan at sa mga kabataan na gustong-gusto ang deep political analysis. Welcome sa ating channel, #WalkWithLan. Ngayon, papasok tayo sa isang mainit na topic. Trillanes at ICC, bistado na. FPRRD, makakauwi na ba? Harry Roque may matinding ibinulgar. Huwag kayong aalis mga kababayan, ha? May membership plug mamaya. Pero una, let's dive in with facts, not fake news. Ready? Tara! Una, sino ba talaga si Antonio Trillanes IV? Dating senador yan, dating sundalo. Pero tumakbo bilang senador nung bandang 2022, natalo po yan. No? 2025, tumakbong mayor ng Caloocan City, natalo rin po. No? Pero kilala bilang isa sa pinakamalakas na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mula pa noong 2016, siya ang vocal sa drug war killings. Nag-file ng reso sa Senado at ngayon proud siyang nagsasabing 100% sure na sapat ang ebidensya laban kay FPRRD sa ICC. Pero wait, may twist. Kamakailan, may affidavit mula sa 18 ex-Marines na nagsasabing may bribery sa ICC probe. Sabi nila, may pera na ipinadala kay Trillanes para suportahan ang investigasyon. $2 million daw from a certain co. Trillanes denied it flat out. Sinabi niyang blatant lie at nag-file pa siya ng perjury, cyber libel complaints laban sa kanila at sa iba pang nag-propagate like Baligod, Defensor, and Zonsa. Kung totoo ang denial niya, bakit biglang nagfa-file ng kaso? Parang defensive mode ba? O talagang nililinis lang ang pangalan? You decide. Pero fact, ICC prosecutors mismo sinabi na independent ang investigation nila, funded by the court, not by Trillanes or anyone else. Ngayon 2026, update sa ICC case ni FPRRD. Arrested March 11, 2025. Surrendered sa The Hague. Confirmation of charges. Hearing February 23 to 27, 2026. Appeals Chamber March 6, 2026. Denied interim release. Still detained. No homecoming yet. Health concerns raised. Pero court says fit pa rin siya for proceedings. ICC hindi pa nagko-confirm ng charges fully, deliberations ongoing, pero si Trillanes confident na magpapatuloy sa trial. Sabi niya, possible pa ring mag-issue ng warrants sa co-perpetrators, maybe only 4 daw. Pero bakit siya ang madalas na mag-comment? Parang insider ba? Or just hoping for more action against Duterte allies? Ngayon, let's get critical. Intellectual style. Si Trillanes, mga kaibigan, sa maraming pagkakataon, parang may personal vendetta. Mula Oakwood Mutiny hanggang Senate, lagi siyang anti-Duterte. Ngayon sa ICC saga, parang siya ang cheerleader. Pero tignan natin facts. ICC prosecutors rejected claims na funded by Trillanes Co. Sabi nila, bona fide ang probe. Parang si Trillanes ICC ako. Ako ang may hawak. Pero reality check, hindi siya parte ng prosecution. At kung totoo ang ex-Marines claims na denied naman, bakit may dark shadow daw sa ICC dahil kay Trillanes? As one columnist said, Trillanes, ICC's dark shadow. Parang overreach ba? O political chatter lang para sa comeback? Ngayon, shift tayo kay Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni FPRRD, sharp lawyer at isa sa pinakamalakas na boses defending the former president. Si Roque, hindi nawawala sa laban. Kamakailan, tinanong niya, after Remulla admitted meeting ICC investigators, liars pa rin ba ang 18 ex-soldiers? Brilliant move. Pinapakita niya na may katotohanan sa affidavits. Sabi niya, non-entity daw siya sa case, sabi ni Remulla. Pero bakit siya ang exposed sa inconsistencies? Roque's style, witty, fearless, fact-based. Sabi niya sa interviews, ICC prosecutors even objected to his entry in defense team. Meaning, threat
siya sa kanila. At sa Duterte sad fate sa ICC, si Roque ang nagbibigay ng hope at katotohanan. Walang kinikilingan, pero pro-bayan, pro-justice, salute kay Attorney Roque, hindi siya natatakot magsalita kahit nasa abroad. Bakit hindi pa nakauwi si Tatay Digong dahil denied ang interim release, flight risk daw at ongoing ang case. Appeals rejected March 2026. Pero sabi ni Roque, pero si Roque confident na under asylum laws, hindi madaling i-extradite. Pero in reality, still in detention center. Nasa kulungan pa rin eh. Heartbreaking para sa mga supporters, pero laban pa rin. Okay, overall, ang ICC case, mga kaibigan, politically motivated ba? O genuine crimes against humanity? Drug war harsh, pero context, Philippine sovereignty versus international interference. Si Trillanes parang cheerleader ng foreign court, habang si Roque defends national dignity. Parang sa kabataan at OFWs, ha? Think critically, wag basta maniwala sa headlines, research questions, mga kaibigan. Mga kababayan, ha? Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, ha? Magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa lahat. Mga kababayan, pag-usapan natin ang mas malalim na tanong. Bakit parang laging may political na kulay ang ICC case? Critical thinking time. Hindi tayo basta maniniwala sa isang side. Tignan natin ang sovereignty issue. Pilipinas, under Duterte, withdrew from ICC noong 2019. Pero ang investigasyon started earlier. ICC insists jurisdiction dahil crimes bago mag-withdraw. Pero para sa marami, parang selective justice. Bakit hindi yung iba pang drug wars sa mundo? Ngayon, latest developments pa. Fresh from March 2026. Una, ang ICC Appeals Chamber noong March 6, 2026, tinanggihan ulit ang appeal para sa interim release ni FPRRD. Nakakalungkot, di po ba? Confirm po yan. Still detained sa detention center sa kulungan po, no? No change circumstances daw, kahit health concerns. Heartbreaking para sa family at supporters. Frail na si Tatay Digong. Pero court says fit pa rin for proceedings. Bakit ganito? Parang flight risk pa rin. O political pressure, you be the judge. So sa confirmation of charges hearing na natapos February 27, 2026, 4 days of arguments mula prosecution, defense at victims reps. Judges now deliberating. May 60 days, so by late April para mag-decide kung may substantial grounds to proceed to full trial. Prosecution used Duterte's own statements against him. Harsh words on drug war. Ano naman, nakakapagtaka eh. Ano naman ngayon? Ano siya? Huhulihin ko kayo. Ganun ba? Mga dapat, pag drug addict sa mga kalaban mo, dapat tough ka as president. Para yung mga kapulisan ay maging tumapang naman, di ba? Pero defense led by sharp lawyers like Nicholas Kaufman argued, context, not targeted innocent civilians but criminals. At si Roque, kahit hindi siya physically sa The Hague, may issues daw sa presence niya. His voice echoes. Sabi niya, prosecution must prove intent beyond doubt. Brilliant point, Words are heavy pero evidence must link directly to crimes against humanity. Ngayon, ang matinding expose ni Attorney Harry Roque. Ito ang nagpapainit. Kamakailan, tinanong niya publicly, after Justice Secretary Jesus Crispin Remulla admitted meeting ICC investigators sa kanyang tahanan sa Makati, kasinungalingan pa rin ba? Ang claims ng 18 ex-Marines, boom, pinapakita niya inconsistencies sa government side. Remulla met them, yet earlier denied or downplayed. Roque's witty takedown, hindi na liar sa mga ex-soldiers kung umamin na ang isang high officials. This cast doubt on the whole narrative. Parang may selective amnesia sa administration.
Okay, contrast natin kay Trillanes. March 5, 2026, nag-file siya ng criminal complaints sa DOJ, perjury laban sa 18 ex-Marines, cyber libel at incriminating an innocent person laban kina Livito Baligod, Mike Defensor, Lorraine Badoy, Cathy Binag, at iba pa. Sabi niya, blatant lie ang $2 million bribery claim from Saldico para sa ICC. Denied niya flat out. Walang pera, walang suhol, pero witty observation. Bakit biglang defensive? Aminado siya na connected sa ICC since 2017. Gathers evidence, facilitates meetings, coordinates witnesses. Confidential daw, pero proud siyang 100% sure sa case. Parang insider nga o overstepping. ICC prosecutors mismo insist independent ang funding nila. Walang private bribes. Pero bakit may shadow? As critics say, Trillanes is ICC's dark shadow. Personal vendetta from Senate days is spelling over. Intellectual breakdown para sa mga kabataan at OFWs. This is classic political chatter. Trillanes positions himself as anti-impunity hero, pero Roque exposes the cracks. Government meetings with ICC while claiming non-cooperation, hypocrisy. Roque's fearless, walang takot magtanong, defends national dignity, pro-justice without bias. Salute ulit kay Attorney Harry Roque. Hindi siya nawawala sa laban kahit may personal attacks. Para sa mga nanonood dyan, okay, sa abroad working hard para sa pamilya. Imagine niyo Tatay Digong separated from home, fighting for truth. At sa kabataan, don't just reach online. Research, question both sides. ICC may be independent, pero politika dito sa Pilipinas, may kulay po ang lahat. Justice should be blind, but not selective. Okay, mga kaibigan like kung agree kayo kay Roque's exposés. Comment down below. Makakauwi pa ba si FPRRD? Share sa mga kaibigan ninyo. Laban para sa bayan. God bless the Philippines.